Makikita rito ang isang krusipiho, kasabay ang dalawang kandila na nagsisilbing tanglaw nito. Pinasisimula ng krus at seryales ang bawat posisyon dahil ating pinaniniwalaan na si Kristo ang sinusundan ng bawat banal at mananampalatayang sumasama rito. Tanga ng seryales ay ang mga miyembro ng Ministry of Altar Servers ng Parokya ng Immaculada Concepcion, Katedral at Basilica Menor. Nuestra Señora de Salambao de Binuangan, Misyong Parokya ng Nuestra Señora de Salambao, Binuangan, Obando, Bulacan. Ang misyong parokya ng Nuestra Señora de Salambao sa islang barangay ng Binuangan sa pinagpalang bayan ng Obando ay naitatag noong 15 ng Disyembre taong 1979 at idinambana ang Nuestra Señora de Salambao bilang pagpupugay sa mahal na Birheng muli gamit ang Salambao noong 19 ng Hunyo taong 1763. Ang imaheng ito na nasa ating harapan, bagamat may kaakibat na parangal ang matandang imahen na nasa sentro ng bayan ng Obando, ay naririto bilang pasasalamat sa bayang pinagmulan ng ating kasalukuyang hermana, Binibining Evelyn Madamba Cruz, buhat sa bayan ng Obando, Bulacan. Nuestra Señora de Salambao, ipanalangin mo kami. Atin pong pinasasalamatan si Reverendo Padre Gary M. Clemente, buhat sa misyong parokya ng Nuestra Señora de Salambao at ang bayang mananampalataya, buhat sa Binuangan. Maraming salamat po. Ang koronasyon episkopal. Ito ay ang pagpuputong ng korona sa imahe ng mahal na Birhen na matagal nang pinipintuho, dinarayo ng mga deboto mula sa iba't ibang dako. Nagiging instrumento ng himala ng Diyos o may malaking bahagi sa buhay pananampalataya ng mga Katoliko sa lugar na kinaroroonan nito at ng mga namamanata. Ito ay ginawa ng obispo ng diocese na nakasasakop sa parokya nito. Ang koronasyong episkopal ay formal na pagkilala at pagtatanghal ng lokal na simbahan o diocese sa pamumuno ng obispo sa napakahalaga at makasaysayang papel na ginampanan ng mahal na ina sa buhay ng mga taga-roon at mga deboto. Ang pagpuputong ng korona ay pagkilala sa ating mahal na ina na siya ay pinaghaharian ng natatanging pagpapala na siyang gabay ng parokya. Mga minamahal na deboto, sa unang pagkakataon, narito po ang Nuestra Señora de la Consolación y Corea de Paumbong. Nuestra Madre, la Virgen María, nuestra Madre, nuestra Corea, y la Parokya ni Santiago Apostol, buhat sa bayan ng Paumbong, Bulacan. Ang debosyon sa Nuestra Señora de la Consolación y Corea ay pinaniniwalaang ipinakilala ng mga paring Agustinong Fraile nang ang bisita ng Paumbong ay naging parokya taong 1639. Mula bansang Espanya ay dumating ang imahen na gawa sa garing ang mga ulo at kamay sa parokya ng Santiago Apostol sa bayan ng Paumbong. Taong 1771 ay binuo at naitatag ang Kofradiya ng Nuestra Señora de la Consolación y Corea. Ngunit dahilan sa paglipas ng panahon, bunsod ng mga kaganapan at mga pag-aaklas, ay lumamlam ang debosyon dito. Taong 1985, sa pangunguna ni Sister Candelaria OSA ay muling pinag-alab ang Kofradiya hindi lamang sa bayan ng Paumbong pero maging sa iba pang bayan na nasasakupan ng Diocese ng Malolos. Kasabay nito ay diniklara ang imahe ng mahal na Birhen bilang patronang pandangal ng parokya ng Santiago Apostol at ito lamang ikapito ng Septyembre
Setyembre taong 2025 ay inaprobahan ng paggagawad ng isang natatanging parangal sa imahen ng Nuestra Señora de la Consolacion y Correa at nakatakdang putungan ng koronang episkopal sa ika-6 ng Setyembre taong 2026. Nuestra Señora de la Consolacion y Correa, Ipanalangin mo kami. Atin pong pinasasalamatan si Reverendo Padre Hener S.R. Garcia, kanilang kura paroko. Gayon din sila Reverendo Padre Anacleto C. Ignacio, Pastor Emeritus, at Reverendo Padre Danilo V. Santa Maria, Pastor Emeritus. Gayon din ang mga kasapi na kanilang kofradia, ang mga altar servers, sangguniang pastoral at bayang mananampalataya buhat sa bayan ng Paumbong. La Purísima Concepcion de Baliwag, ang Birhen sa Patio. Mula po sa Pandiocesis na Dambana at Parokya ni San Agustin, lungsod ng Baliwag, Bulacan. Ang orihinal na imahe ng La Purísima Concepcion de Baliwag, na kilala rin sa tawag na ang Birhen sa Patio, ay nakadambana sa puso ng Pandiocesis na Dambana at Parokya ng San Agustin sa lungsod ng Baliwag, Bulacan. Ang imaheng ito ay nagmula pa sa bansa ng Pransya, kasabay ang mga materyales na gagamitin sa pagsasaayos ng simbahan matapos mapinsala ng lindol noong taong 1880. Ang imahe ng La Purísima Concepcion de Baliwag ay kahalintulad ng isang imahe ng mahal na birhen na nakadambana sa simbahan ng Ora sa Nagasaki, Japan. Ang imaheng ito ay naging sentro ng debosyon at peregrinasyon sa lungsod ng Baliwag dahil sa dami na nag-aalay ng mga kandila at bulaklak sa kaniyang dambana. Iba't ibang kwento ng himala ng kagalingan at katuparan ng mga kahilingan ang kanyang naitala sa pamamagitan ng pananalangin at pagdedebosyon sa mahal na birhen. Kaya noong ika-1 ng Enero taong 2021, opisyal na idiniklara ang pagkakaloob ng koronasyong episkopal sa imahe ng La Purísima Concepcion de Baliwag. Ang maringal na koronasyon ay ginawa sa patio ng Pandiocesis na Dambana at Parokya ni San Agustin noong ika-1 ng Pebrero ng taong dinyaon sa pangunguna ng lubhang kagalang-galang Obispo Dennis C. Villarojo Tini, ang Obispo ng Malolos. La Purísima Concepcion de Baliwag, Ipanalangin mo kami. Once in a lifetime experience yun eh. Once in a lifetime. Lord generator. Atin pong pinasasalamatan ang bumubuo ng kasangguniang pastoral ng Pag-Diocese ng Dambana at Parokya ng San Agustin, ang kanilang shrine of ministry at ang pamilya Tenco. Atin rin itong ipinaaabot ang ating taus-pusong pasasalamat kay Reverendo Monsignor Narciso S. Sampana, PCVG, Ura Paroko at Rektor ng Dambana, Reverendo Padre Carlo S. Mendoza, ang kanilang parochial vicar, at Reverendo Padre Francis Protasio S. Cortez III, attached please. Pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan ang imahe ng La Purísima Concepcion de Baliwag, ang Birhen sa Patio. Pinakikiusapan po natin ang ating pong mga nanonood. Nabigyan po natin ang mga karosang lalabas sa atin pong simbahan. Maraming salamat po. Yay!
team of pastors ng Pandiocese sa Dambana at Parokya ng San Agustin at sa kanila pong Shrine Ministry. Maraming salamat po. Ayun naman, ito naman. Wasi? Ang kasunod pong karosa ay ang ina ng bayan ng Bulacan. Ang unang tiningalang patrona ng lalawigan ng Bulacan, reyna ng mga lakan at lakambini ng Katagalugan, mutya ng mga maharlika at malalayang mamamayan, inspirasyon ng mga makata ng bayan, lakas at sandigan ng mga bayani ng Bulacan. Pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan, Nuestra Señora de la Asunción de Bulacan! Sa prominenteng bayan ng Bulacan, na puno ng makukulay na kasaysayan at pananampalataya, matatagpuan ang simbahang itinalaga sa karangalan ng Nuestra Señora de la Asunción. Ang mahal na birheng naging talang gabay sa pagpapayabong ng pananampalataya at kasaysayan ng bayan ng Bulacan. Isa sa mga tala ng himala ng mahal na birhen ay naganap sa panahon ng pananakop ng Hukbong Briton sa kanilang bayan. Ang pagkaing pagsasaluhan ng mga mananakop na nakahimpil malapit sa simbahan ay naging uod na naging dahilan ng mabilisang pag-alis ng mga ito. Sa panahon ng pag-iral ng peste, epidemya, pagbaha, at walang tigil na pag-ulan, ang mga ito ay dagling nagpaparam kapag inilalabas ang imahen ng birhen. Dahil sa di mabilang na himalang iniuugnay sa mahal na birhen at dahil sa masiglang debosyon ng mga tao, ito ay pinagkalooban ng Koronasyon Episkopal ng Lubhang Kagalang-galang Obispo Dennis C. Villarojo Didi noong ika-28 ng Nobyembre taong 2020. Iginagagalak po natin mamuling masilayan sa ating lungsod mula sa Pandiocese sa Dambana at Parokya ng Nuestra Señora de la Asunción sa bayan ng Bulacan, Bulacan. Nuestra Señora de la Asunción de Bulacan. Ipanalangin mo kami. Atin pong pinasasalamatan ang kanilang unang paroko at rektor ng Dambana, Reverendo Monsignor Javier M. Joaquin PC, gayon din ang kanilang parochial vicar, Reverendo Padre Daniel. Taos-pusong pasasalamat din ang ating pinaaabot sa Ministry of Action Song Interpreters Guild, sa Banda 48, Recamaderos de Nuestra Señora de la Asunción at sa Parish Commission on Youth. Kami holy water. Noon. Viva Asunción! Viva! Viva Asunción! Viva! Muli po, palakpakan po natin ang muling paglahok ng Nuestra Señora de la Asunción de Bulacan. Viva Nuestra Señora de la Asunción! Viva! Madonna Salus Infirmorum, ang ina ng kagalingan ng may sakit, mula sa parokya ng San Isidro Labrador, Bambang, Bulacan, Bulacan. Papa? Sa nayon ng Bambang sa Bulacan ay matatagpuan ang parokya ng San Isidro Labrador na kumakanlong sa mapaghimalang larawan ng Madonna Salus Infirmorum o ang mahal na ina ng kagalingan ng mga may sakit.
Mula nang maidambana sa parokyang ito ang larawan ng mahal na birhen, di na masukat ang alab ng debosyon ng mga mananampalataya sa titulong ito. Patunay rito ang dagsa ng mga debotong humihingi ng tulong sa kalusugan, lalo na ang kagalingang pangkatawan at espiritual. Makikita sa larawan ng mahal na birhen na kalong-kalong niya ang batang Jesus sa kanyang bisig, at mapapansin na ang kanyang kamay ay nakatapat sa puso, na tila bang nag-aanyaya na ilapit natin ang ating mga sarili sa Panginoon at sumunod sa aral at turo ni Jesus. Ang tanyag na devosyong ito ay naging daan upang pagkalooban ang Madonna Salus Infirmorum ng Koronasyong Episkopal noong 16 ng Nobyembre taong 2020. Madonna Salus Infirmorum, Ipanalangin mo kami. Atin pong pinasasalamatan ng kanilang pura paroko, Reverendo Padre Leonard R. Hernandez, Kuha tayo. Madonna Salus Infirmorum Apostolate Bambang Chapter, Caballeros y Recaballeros de la Virgen, San Isidro Labrador Altar Servers, Parish Commission on Youth Bambang, Parish Commission on Social Communications Bambang, mga deboto ng Banal na Mukha ni Jesus, at Madonna Salus Infirmorum Apostolate San Rafael Chapter sa paggabay ni Reverendo Padre June Espiritu. Muli, palakpakan po natin ang imahen ng ina na kagalingan ng may sakit mula sa Bambang, Bulacan, Bulacan. Ganyan. San Martin. Bye-bye. Sumusunod po sa hanay ng ating banal na prosesyon mula sa Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Poong Cruz sa Wawa at parokya ni San Martin ng Tours sa Bukawe, Bulacan. Layo. Pasalubungan po natin ang palakpakan Nuestra Señora de las Flores de Bukawe, ang Birhen sa Bukawe. Ang tradisyonal na Flores de Mayo ay isa sa halimbawa ng pagsasanib ng pananampalataya at kultura ng mga Pilipino sa ating bansa mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa bayan ng Bukawi ay tanyag ang makulay na pagdiriwang ng Flores de Mayo taong 1984 sa panunungkulan ng nooy Pura Paroko, Reverendo Padre Jose Miguel Paez. Mas lalong napagyaman ang pagdiriwang ng Flores de Mayo sa bayang ito. Ngunit sa di inaasahang mga pangyayari sa bayan ng Bukawi, ay nahinto ang pagdiriwang na ito at ang imahe ng Nuestra Señora de las Flores ay naitago sa loob ng 15 taon. Sa muling pagsigla ng debosyon sa Mahal na Poong Cruz sa Wawa, ay kaalinsabay na nabuhay at napasiglang muli ang taunang pagdiriwang ng Flores de Mayo sa Bukawi na magpahanggang ngayon ay tanyag at dinarayo ng mga nagdedebosyon sa Mahal na Birhen. Bunga ng masigla at makulay na pagdiriwang na ito, noong ika-21 ng Nobyembre taong 2020 ay ginawaran ng lubhang kagalang-galang Obispo Dennis C. Villarojo TV ang Nuestra Señora de las Flores de Bukawe ng Koronasyong Episkopal. Nuestra Señora de las Flores de Bukawe, ipanalangin mo kami. Pinasasalamatan po natin ang kanilang pura paroko at rektor ng Dambana, Reverendo Padre Mario Jose C. Ladra, ang kanilang parochial vicar, Reverendo Padre Joseph Franz T. Dizon, ang Confradia de la Virgen de las Flores, ang mga lingkod ng Dambana, ang St. Martin of Tours Parish, Stockholm at Marshals, ang Bukawe Municipal Brass Band at Indak Kabataang Asunsyon, gayon din kay Reverendo Padre J. Lina sa pagpapahiram ng kanyang parosa. Maraming salamat po. Muli nating palakpakan ang Birhen sa Bukawe, Nuestra Señora de las Flores. Viva la Virgen! Viva! Viva la
Gusto na po makasalanan ng Maria, Gusto na makasalanan ng Nagboto. Malimuyak na Boto. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Hagunoy, Hagunoy? mula po sa parokya ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario, Santo Rosario, Hagunoy, Bulacan. Tinatayang sa pagitan ng mga taong 1,770 hanggang 1,800 ay nagsimula ang debosyon sa mahal na Birheng Kayumanggi ng Hagunoy, ang Nuestra Señora del Santísimo Rosario, nang ang imahen ay makuha mula sa pagkakalutang-lutang nito sa kailugan ng Hagunoy na pinagsinilangan ng baryo ng Santo Rosario. Pinaniniwalaang ang pagkakasagip sa imahen ay nagbunga ng mas malalim na debosyon ng mga taga rito. Patunay niriyan ang lutrina, rekorrida, pakupkop at pagoda ng kanilang isinasagawa sa karangalan ng mahal na Birhen ng Santo Rosario. Taong 1952 Tulong. nang ang maliit na kapilya ay inalagang parokya na naitayo mismo sa lugar kung saan nakuha ang imahen. Ipinagdiriwang ang kaniyang kapistahan tuwing kapito ng buwan ng Oktubre. Hindi rin mabilang ang mga himala ng mahal na Birhen, hindi lamang sa mga lokal na mamamayan, kundi pati na rin sa mga dayuhang namamanata at humingi ng tulong at panalangin sa mahal na Birheng Kayumanggi. Formal na inanunsyo ang koronasyon noong ika-29 ng Hunyo taong 2019 sa panahon ni dating apostoliko administrador ng diocese na si Lubhang Kagalang-galang Obispo Honesto Ontiongco, Obispo Emerito ng diocese ng Cubao. Ang koronasyong episkopal ay ginanap noong ika-7 ng Oktubre taong 2019 sa pangunguna ni Lubhang Kagalang-galang Dennis C. Villarojo, Didi. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Hagunoy, Yan, thank you, Lord. Ipanalangin mo kami. Babalik ako dito. Ako naman. Muli po natin pasalubungan ng masigabong palakpakan ang Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Hagonoy. Atin pong pinasasalamatan ng kanilang kura paroko, Reverendo Padre Ramil B. Juan. Maraming salamat po. Boto. Ang Koronasyon Pontifical. Ito ay isang institusyonal na akto ng Santo Papa na ipinapahayag sa isang papal bull bilang pagkilala sa nakikitang mataimtim na debosyon ng mga mananampalataya sa mahal na Birheng Maria. Ang imahe ng mahal na Birhen kasama ang debosyon ng tao ay kinakailangang maituring na matanda at dumaan sa kasaysayan, pinagpipitagan at nagsisilbing tanglaw ng pag-asa at pananampalataya sa mga tao. Boto muna kami sa Ang formal na pagkokorona ay isinasagawa ng pangkalahatan ng isang kumakatawang kahalili ng Santo Papa, Papal Legate, o sa pambihirang okasyon ay ang Santo Papa mismo sa pamamagitan ng seremonya ng pagpuputong ng isang korona.
tiara o malatalang sinag sa ulo sa pinipintuhong imahe ng mahal na birhen. Sa mataimtim na pananalangin, ang mga kahilingan na minsan ay imposible sa tao ay nagiging posible sa Diyos sapagkat hindi kailanman ipagkakait ang mga katugunan sa mga panalangin sinasambit sa pamamagitan ng mahal na ina. Ang koronasyong pontifikal ay ginagawad rin sa imahen ni na Jesus at San Jose. Nasasaksiyan po natin ngayon sa ating harapan ang kahanga-hanga at mapaghimalang Birhen, pintakasi ng bayan ng Santa Maria at ang maningning na tala ng lalawigan ng Bulacan, La Purísima Concepción de Santa Maria. Mula po sa Basilica Menor at Parokya ng La Purísima Concepción, Santa Maria, Bulacan. Dalawang tala ang nagsasabi sa pinagmulan ng imahen ng La Purísima Concepción sa bayan ng Santa Maria, Bulacan. Una rito ay mula sa mga paring Fransiskano. Ang ikalawa naman ay inukit mula sa kahoy na nagmula sa isang galyon. Ang imahe ng mahal na Birhen ay ninakaw at nawala noong taong 1930. Natagpuan ang imahen sa Nueva Ecija ng isang lalaking nangangalang Chopilo Ramirez na pinagpakitaan umano ng mahal na Birhen sa kaniyang panaginip. Ang imahe ng mahal na Birhen ay naibalik at muling naidambana sa simbahan ng Santa Maria ng buwan ng Pebrero. Kaya naman ang kapistahan ng Santa Maria ay isinasagawa tuwing kalawang Huwebes ng buwan ng Pebrero. Ang kahanga-hanga at mapaghimalang pintakasi ng maningning na bayan ng Santa Maria ay ginawaran ng Koronasyong Episkopal noong 3 ng Marso, noong 1 ng Pebrero taong 2020 ng lubhang kagalang-galang Obispo Jose Francisco Oliveros na hindi masukat na pagmamahal ng mga taga Santa Maria. Kalapit bayan muling pinarahalan ang La Purísima de Concepción de Santa Maria na pagkalooban ito ng koronasyong pontifikal ng Santo Papa Francisco. La Purísima Concepción de Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Pinasasalamatan po natin ang presensya ni Reverendo Padre Arvin Reysi Jimenez, katuwang Nabari, gayon din ang kanyang rektor at cura paroko, Reverendo Monsignor Alberto Arzuante Compisi, at Reverendo Padre Jonathan Paul Ventura. Maraming salamat po. Nasa ating pong harapan ang karosa ni na Senyora Santa Ana at Senyor San Joaquin, La Buena Familia. Ayon sa tradisyon, sina San Joaquin at Santa Ana ay parehong galing sa lipi ni David. Si Joaquin ay isang banal na tao na palaging tumutulong sa mga mahihirap sa templo. Subalit ang kaniyang asawa ay hindi magkaanak. Ang kaniyang mga handog ay hindi tinanggap sa templo at ang pagiging baog ng kanyang asawa ay itinuring na palatandaan ng pagkamuhi ng Diyos sa kanila. Dito ay pumunta si San Joaquin sa disyerto upang mag-ayuno at magpenitensya sa loob ng 40 araw. Matapos ito, sila San Joaquin at Santa Ana ay dinalaw ng isang anghel upang ibalita na sila ay magkakaroon ng isang anak na babae. Si Santa Ana ay nangako na ang bata ay kaniyang iaalay sa paglilingkod sa Diyos. Pinaniniwala ang inialay ni na San Joaquin at Santa Ana ang kanilang anak sa ikalawang templo nang ito'y 3 taong gulang pa lamang. Silang dalawa ay patron ng mga batang hindi pa isinisilang at ang kanilang kapistahan ay itinagdiriwang tuwing sasapit ng 26 ng Hulyo. Ito po ay nasa pangangalaga ni na Reverendo Padre Vicente Jr. at Ginoong Vicente Ladier Jr. ng lungsod ng Malolos. Senyora Santa Ana at Senyor San Joaquin, ipanalangin niyo kami. San Jose Patriarca, Uy, dami naman nito.
Ang kaunting nilalaman natin patungkol kay San Jose ay batay sa Ebanghelyo ni San Mateo at San Lucas. Ang papuring iniuukol ng Diyos sa kanya ay napapaloob sa dalawang kataga ni San Mateo, ang Vir Justus o isang taong banal, galing sa angkan at lahi ni Haring David. Si Jose ay napili ng Diyos upang maging kabiyak ng mahal na Birheng Maria at ama sa turing ni Jesucristo, ang Diyos anak na nagkatawang tao. Minsan samantalang iniisip niya ang tungkol sa paghiwalay kay Maria na nagdadalang tao. Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip at nagwika, Jose, anak ni David, huwag kang mangambang tanggapin si Maria na iyong asawa, sapagkat ang pinaglilihi niya ang lalang ng Espiritu Santo. Bilang isang ulirang ama ng pamilya, gumanap si Jose sa kanyang tungkulin sa banal na angkang ito. Naghanap buhay siya bilang isang aluwage. Nilingap ang pag-aalaga sa batang Jesus at kanyang asawang si Maria. Senyor San Jose Patriarca, Ipanalangin mo kami. ang imahe pong ito ay nasa pangangalaga ni Ginoong Roberto Villanueva, buhat po sa bayan ng Hagonoy, Bulacan. Ginoo at Ginang Roberto at Ginang Beth Villanueva, maraming salamat po. Pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan ang prinsipe ng Bulacan, Senyor Santo Niño de Malolos. Ang pagdating ng mga mananakop na Kastila sa ating bansa noong 1521 ang naging simula ng isang maalab na libusyon sa mga Pilipino. Bilang gantimpala, si Haring Humabon at Reyna Juana ng Pulo ng Sugbo ay hinandugan ng isang imahe ng Batang Jesus matapos sila ay magpabinyag. May 40 taon ang nakaraan, si Juan Miguel Lopez de Legazpi ay humantong sa parehong pulo ay sa kagustuhang makubkob ito ay ipinasunog ang mga kabahayan roon. Doon natagpuan sa loob ng isang kubo ang imahe ng Santo Niño. Ang imaheng ito ay kinikilala natin ngayon bilang Santo Niño de Cebu. Ang pagpaparangal sa Batang Jesus ay lumaganap sa buong bansa at hindi kalaunan ay nakarating dito sa ating bayan. Ang debosyon sa Santo Niño de Malolos ay ipinagdiriwang tuwing sasapit ang huling linggo ng Enero sa lungsod ng Malolos. Ito ang pinakamalaking pagpaparangal sa Batang Jesus sa buong Luzon. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng Santo Niño de Malolos Foundation Incorporated, buhat sa Barangay Santo Niño, Malolos, Bulacan. Senyor Santo Niño de Malolos, El Príncipe de Bulacan. Kaawaan mo kami. Sa darating pong Enero ay gugunitain natin ang 51 taong anibersaryo o kapistahan ng Santo Niño de Malolos. Maraming salamat din po sa rekamadero ng Santo Niño de Malolos, Dr. Angel Tantoco Jr. Maraming salamat po. Minamahal na bayan ng Diyos, pasalubungan natin ng palakpakan ang Birhen Immaculada Concepcion de Malolos. Buhat sa parokya ng Immaculada Concepcion, Katedral at Basilica Menor, Malolos, Bulacan. Taong 1854 nang taimtim na ipinahayag ni Papa Pio ikasyam ang dogma ng Immaculada Concepcion. Ito'y hindi isang bagong likhang paniniwala,
bagkus sa isang pagpabatibay sa isang katotohanan ng pananampalataya na matagal nang pinaniniwalaan nating mga Kristiyano sa sulat apostoliko ng banal na Papa ng Ineffabilis Deus ay ganito ang sinasabi. Aming pinahahayag at pinagtitibay ang aral na nagtuturo na ang mahal na Birheng Maria sa unang sandali pa lamang ng paglilihis sa Kanya sa pamamagitan ng biyaya ng makapangyarihang Diyos at sa bisa ng sakripisyo ni Jesucristo, ang tagapagligtas ng sangkatauhan ay hindi napahiran ng dungis ng salang orihinal. Ito ay isang katotohanang ipinahayag ng Diyos at sa gayoy nararapat lamang na patuloy na sampalatayanan ng lahat ng tao. Sa ating maringal na katedral ay nakadambana ang imahen ng Birhen Immaculada Concepcion de Malolos, na likha ng isang taal na taga Malolos na si Ginoong Teodoro Ople. Sa sidli ng pagmamahal ng mga Malolenyo at karatig bayan sa mahal na Birhen, ito ay ginawaran ng koronasyong pontifikal noong 10 ng Marso taong 2012. Nasa atin pong harapan ang mga sagisag ng Basilica Minor, ang Umbraculum at Tintinabulum, kasunod ang estandarte ng mahal na Birheng Maria. Ating palakpakan ang ina ng Malolos, Birhen Immaculada Concepcion. Muli, ang marikit na reyna ng madla, Ang patrona ng ating diocesis, ang kalinis-linisang ina ng manunubos, Birhen Immaculada Concepcion de Malolos. ipanalangin mo kami. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Mabuhay ang ina ng Malolo! Mabuhay! Mabuhay ang ina ng Malolo! Mabuhay! Mabuhay ang ina ng Malolo! Mabuhay! Palakpakan po natin ang ating minamahal na patrona, ang Birhen Immaculada Concepcion de Malolos. Hinihikayat po ang mga kasama sa prosesyon na magdasal po habang ginagawa po natin ang ating banal na prosesyon. Muli po, ito po ay magmula sa ating katedral patungong Malolos Public Market. At ang input po ang Tanjeco Street. Patungo sa lumang munisipyo. Dadaan po ito sa Pariancillo Street. Dadanayin po ang kamistisuhan. Lalabas po ito sa sityo ng Canto Boy.